Ayan, isang magandang araw. Ang problema nito, mahinang lumamig. Paki-start nga po ulit na, ay paki-aircon po ulit. Paki-buksan ng aircon, sir. Ayan. Ayan yung reading niya, pumapalo na ng 70. Ano eh, pag matulin, may lamig. may lamig. Pag umaga, pag kay kabumokin, Oo. Kasi ang ano nito, ang problema niyan, malamang medyo mahina na yung compressor mo. Ang gagawin natin dyan, subukan natin dagdagan ng dagdagan ng langis, baka madala pa kasi pumapalo sa na 60. Dapat yan, naglalaro lang siya dito ng mga 30 o mataas na yung 40. Kaya patayin muna. Ang gagawin muna natin dito, dahil dali lang pasingawin na lang natin yung kanyang kasi di ko na di ko na higupit po yung laman nito, gawa ng hindi natin alam kung anong brand ng preno ang ginamit nila. Kaya yan, papasingawin na lang po natin. Ayan si kuya. Saan kang galing, kuya? Sa Antipolo simbahan po. Ayun. Kaya salamat po sa kahit hindi po kami magkakilala, yun, nakita niya lang po kami sa YouTube. Nakita ko po sa YouTube. Try niya pong pagawa sa akin. Try namin kung masasolve namin yung kanyang problema na doon muna tayo sa pinakamadali na hindi tayo nanggagastos sa malaki. Kaya ito, pinapasingaw ko muna po yung preno ng kanyang sasakyan para dagdagan po namin ng konting langis. Pag naglalagay po tayo dito ng langis, wag naman po yung sobra kasi alam naman po natin na lahat po ng sobra kasama din. Kaya lalagyan na lang muna natin ng tama lang. Baka sakaling masurvive pa kasi alam mo naman ngayon medyo mahirap po ang buhay ngayon. Magastos din po kung bibili siya ng compressor kaagad-agad kasi ano rin yan, mabigat-bigat din yun. Nasa alam ko mga 9 or 10, depende po sa tindahan. Minsan may pa nga, 13 pa nga. Oo. Kaya ito po muna yung pinakaparaan natin na sana makisama pa, madala pa sa dagdag lang ng langis sa kapalit ng preyon. Ayan, binabakyum po muna namin para paigupin na lang po natin mamaya ng langis kasi yung ganitong compressor kasi nasa tagiliran po yung nasa tagiliran yung sanction niya, medyo mahirap salinan kaya binabakyum ko na lang para mas madaling magpahigup po ng langis. Pag nag-negative na po yan kasi dito yung zero niya sa dito. Yan, video pa-negative po yan. Pag na yan, makakahigup na po ng langis yan. Medyo malapit na po, nag-negative na po yan. Okay, sarado na natin para malagyan ng langis. Pakipatay na yan dyan. Okay. Ayan, ganyan lang po karami yung ilalagay natin na langis. Papahigupin lang po natin yan. Ayan. Bilis. Ayan, unti-unti nang nawawala. Ayun, wala na. Ayan, ito po yung ito na yung kakarga natin. Bagong preno na po ito. Aircon daw. Aircon. Kaya pa, install na po ulit. Diba pwede ng diba lang rep? Ay, ng pambahay. Diba pwede lang. Aircon! Pag-aircon po. Install na aircon.
Buwaba na po siya ngayon. Lalaro na lang po siya sa 30. Ibig sabihin, okay pa naman po yung kanyang compressor. Siguro, kung hindi man kinulang ng langis, baka yung Prion na nakakarga po kanina ay baga yung masyadong local, mababang klase. Nagpalit po tayo ng Prion, kaya ayan na siya. Maganda na yung kanyang bomba. Ayan, inobserba na lang po namin kung okay na yung ano. Pero kanina kahit pag inano mo siya, matagal pag re-revolution mo, matagal bago ma-cut off. Opo, ano sunod-sunod na lang. Tagal din yan. Hindi, okay yan. Ito na, no? Kasi yun nga yung sinasabi ko na minsan may mga ano po tayo, may mga nabibiling mga pangkargahan, Prion, may lumalabas po kasi niya na ano, mga peke. Siguro, hindi naman sa sinisiraan po natin yung mga ibang ano. Kaya ingat din po kayo sa pagbibili ng Prion na huwag po tayong basta-basta. Di ba lang medyo mahal po basta hindi tayo mapapahiya sa, ano, sa ating mga customer. Kasi alam ko yung mga peke kasi medyo mura. Halos po patak lang ng mga 200 per kilo. Pero masisira naman tayo sa ano, mga nagpapagawa. Saka kawawa sila, madudoble gastos lang. Tulad niya, halit na okay na yung kanyang aircon, wala din kasi pag nagamit mo ng matagal yun sa ano, nawawala yung lamig ko. Automatic na po yung kanyang ano, aircon. Sana magtuloy-tuloy na. Ikot muna namin para matesting namin kung okay na rin yung kanyang lamig na hindi na siya mag-on off na matagal. Kasi pag nangyari daw po, pag natatraffic na siya ng ano, pag natatraffic na siya ng matagal, doon po nawawala yung kanyang lamig. Ang napansin ko po kasi kanina na ano na siya, yung mataas po yung reading ng gauge. Kasi ang ibig sabihin po noon, medyo mahina na yung kanyang compressor. Siguro dahil sa ano, baka kulang na rin sa langis, kaya ang ginawa ko po kanina, nagdag po ako ng langis, tapos pinalitan ko na rin po yung kanyang Prion para sigurado po. Kasi kung higupin ko lang po yung ano, di ko naman po alam kung anong brand at saan galing yung kinargang Prion sa kanya, kaya minabuti ko na lang din po na palitan na lang para sigurado po. Lalaki ako pa. Bukan mo idos. Ayan. Sa ngayon okay naman po yung lamig niya. Sana hindi na po mawala. Automatic. Ayan, automatic na rin. Ayan, pabalik na po kami doon sa aking pwesto. Ayan. Hanggang ngayon okay naman po yung kanyang lamig. Tinesting lang po namin na habang umiikot siya kung hindi siya magbabago. Sunod-sunod nga eh. Hindi ka nangyayari eh. Ayan. Sunod-sunod yung automatic niya. Ayan, dito na kami, malapit na sa amin. Ayan, park mo na lang yan, wala naman na nakaparada na. Nang bumiyahe na yung isa. Good din pala. Ayun, ando na si ano. Ayan, dito na tayo. Okay naman, hanggang ngayon okay pa naman po. Opo. Kaya pagka ganun pong problema, huwag po tayong mawalang kagad ang pag-asa. Baka katulad po yung sa kanya problema na kulang lang pala sa langis o di kaya yung Prion. Ayan. Kaya salamat po pag kay Kuya dahil dumayo pa siya. Opo, galing pa po ako ng Antipolo simbahan. Galing po po yan ng Hello po. Antipolo. Ayan. Anong pangalan niyo, sir? Makakuklado po. Makakuklado. Okay, hanggang dito na lang po kami. Bye-bye. Ako po. Bye-bye.